Ayan po mga ka-Watch and Learn, tapos na po natin gawin ang ating kilawing tambakol, atay at laman ng baboy na kung saan napakasarap na pulutan at ulam. Tara, samahan nyo ko't gawin natin mga ka-Watch and Learn. So mga ka-Watch and Learn, samahan nyo po ako ngayong araw na to. Magkakameron po tayo ng panibagong vlog. Magluluto po tayo ng masarap na ulam. Before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Abello. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ng upload ko. Please, don't skip my ads. So, andito po kami sa tindahan. Aki suki po. Ayan, napaka-pogi po niyan. Ayan, no? Wait lang po, titingnan natin kung ano po yung ating mapipili sa kanyang tinda. Po yung mga tinda niya. Kuya, magkano yung 1 kilo ng ano? 100. O, sa tumpok ay 100. Ayan. Napakamura, no? So, sa bangus, boss? 220. Dito sa ano? Sa tambakol. Ito, Tomas. Ayan, ayan. So, paano po ako ng isang ito? Natin yan po ang ating titirahin. Magkano po, boss? 155 po. O, 150 na lang yan. 150 na lang. Okay, sige, pakiano. Ito po bayad, no? So, ito po, mga ka-Watch and Learn. Nakabili na po ako. Ito na agad ako sa bahay at simulan na po natin ang ating pagluluto mga ka-Watch and Learn. Una po natin gagawin ay siyempre linisan po muna natin ang ating isda. So tanggalin po natin ang mga lansa at yung mga dulas-dulas. So tanggalin po din po natin yung hasang at ang bitukan niya kasi yan po ay hindi kailangan. Pagkatapos po ay hiwain natin ang tiyan para siguraduhin nating malinis ang bituka po ng ating gagawing kilawing isda. Tapos pagkatapos niyan ay umpisa na po natin siyang gayatin gamit po ang matalas na kutsilyo. Ganyan lang po ang paghihiwa sa kanya. Dahan-dahan lang po tayo sa ating kamay, baka po tayo ay masugatan. So ito po ay syempre pipili po kayo na napakasariwang isda para masarap po ang ating kilawin. So kita nyo naman po, pulang-pula po ang kanyang laman at indikasyon po na napakasariwa po ang ating isdang nabili. So pagkatapos niyan, syempre, gagayatin na po natin. Gayatin po natin siya ng maliliit para hindi naman po masyadong maanong kainin. So ganyan lang po ang paghihiwa. Kitang-kita nyo naman po, napakasariwa po ng ating laman. Ayan, so mag-iingat lang po tayo sa kutsilyo dahil yan po ay matalas. So, ganyan lang po ang paghihiwa, mga ka-Watch and Learn. So, tignan po natin. Mga pa-cube, malilit na pa-cube lang po ang ating pagluluto, ang ating paghihiwa. So, hanggang sa siya ay lahat po ay mahiwa natin. So, pagkatapos po nating hiwain, ayan, ilalagay na po natin sa ating lagayan at una nating lalagyan muna ng asin. Sabay lagyan po natin ng dato puti suka. Tapos isa-set aside po muna natin yan ng mga ilang minuto para po manuot ang kanyang lasa. Then haluin lang po natin. Ayan, saka po natin isa-set aside habang naggagaya tayo ng ibang mga ricado. So ayan, una po nating gagayatin ang ating labanos. So masarap po ang kilawin na may labanos. Ganyan lang po ang paghihiwa. At dapat din po sariwa ang ating labanos na gagamitin kasi ang ating pong kilawin ay hilaw. Sumunod po natin ay yung tinatawag nating bell pepper. Yan, napakalinamnam din po yan kapag may kasama. So yan, gayatin lang po natin ng ganyan. So napaka dami po nating ilalagay na sahog. Yan po yung siling kinumpas. Yung gayatin din po natin. At yan po ang magsisilbing paanghang po sa ating kilawin. So hindi ko na po siya nilagyan ng siling pula, baka sumubra naman po ang anghang. Yan na lang po ang ating inilagay. Sumunod po ay sibuyas. Hindi po mawawala po ang ating sibuyas. Gayatin lang po natin. Isang katamtaman laki ang kailangan po natin. So ganyan, tinplang po natin siya ng ganyan. So pagkatapos natin gayatin ang ating sibuyas, gayatin naman po natin ang ating luya.
So nako, hindi po pwedeng walang luya ang ating kinilaw sapagkat yan po ang number 1 na sangkap sa mga kinilaw na isda. Gayatin din lang po natin ng ganyan. Din pagkatapos po natin gayatin, isusunod naman po natin ang ating pritong laman ng baboy. Ayan. Para po dagdag sarap at sustansya po ng ating kinikilaw na isda. So nilagyan ko rin po yan ng atay ng baboy. Tamang-tama, nakakita po ko ng sariwang atay ng baboy. Atin pong lalagyan din, gagayatin din po natin kagaya po ng paggagayat natin sa ating isda. Bahala na po kayo kung gaano karaming atay po ang inyong ilalagay. Sa akin po mga 1/4 lang po yan. Ayan, so katamtaman din lang po, wag masyadong tostado ang pagpiprito natin ng atay. Pero mas masarap sana kung inihaw yan. Then syempre hindi po mawawala ang kalamansi. Ayan, mga ilang pirasong kalamansi po kailangan natin para mas lalong mabango ang ating kilawin. So then after that, ayan, kunin na po natin ang ating binabad na isda. Ayan po, ipinigaan ko na po yan para mawala po yung lansa. Then nilagyan ko po ng asin at nilagyan ko ulit po yan ng suka. Saka po natin nahaluin. Ayan, pagkaganyan pong okay na, nahalo na po, syempre ang susunod po nating ilalagay ay yung ating atay. Ayan, lagyan na po natin ang ating atay. Napakasarap nito. Napakasarap na pulutan at ulam. Then yung karne po na ating pinirito din. So wag masyadong tostado din para hindi masyadong matigas. And ayan, haluin lang po natin. So ganyan po. Halu-haluin lang po natin para maging maayos po ang kanyang distribution po ng lasa. Then saka po natin ilalagay ang ating mga aromatics na ricado kagaya po ng luya. So yan po ang luya, isa po sa nagpapatanggal po yan ng lansa at nagpapasarap po ng ating kilawin. Then sunod na po natin ang ating siling kinumpas. O yung siling green, isabay na din po natin yung sibuyas. And of course, ayan, haluin po muna natin para po sumama na po ang lasa niya sa ating kilawin. Ayan. So dahan-dahan lang para hindi po matapon. So nakikita nyo naman po talagang very good na ang itsura niya. Then saka po natin ilagay yung labanos. Okay. So masarap po kapag may labanos at yung siling bell pepper. Ayan, pinaghalo-halo na po natin yan. Saka po natin haluin ulit ng paulit-ulit. So kung mapupunan nyo, kanina kakapiraso lang po ang ating isda, pero ngayon po nag-uumapaw na po ang ating niluluto sa lagayan, ano? So dumami. Then lagyan po natin ng kaunting asin kung nakukulangan pa tayo. Ako kasi nakukulangan pa ako sa lasa. Saka po natin lagyan ulit ng suka para medyo magkaroon ng kaunting sabaw. Saka po natin siya hahaluin, mga ka-watch and learn, para po mag ano na yung lasa. Then pigaan po natin siya ng kalamansi. Ayan, yan po ang magpapasarap. Saka po natin siya haluin ng ganyan. So bali andyan na po lahat ang ricado. Ayan, kita nyo naman, oh, sandan na po ang ricado lahat. Haluin na lang po natin. Naku, parang kumakalam na po ang sikmura ko. Madaming bahaw na naman ang mauubos nito. Yan, so kita nyo naman, napakasarap ng tignan. Haluin lang po natin ng maayos, mga ka-watch and learn. Kahit naman po anong klaseng isda ang inyong gawin, basta ang mahalaga po ay ayun, isdang sariwa. Then lagyan po natin ng kaunting aji. Ayan, saka po natin haluin ulit hanggang sa magpantay na po ang kanyang lasa, yung mga ricado. Yan po ang gawin natin. Then maya lang po ay medyo okay na yan. Yun, oh. Huha. Then ayan na po ang final touches. So ready to eat na po yan dahil yan po okay na. So titikman na po natin, mga ka-watch and learn.
Ayan, ayan oh. First bite, wow. Napakasarap. So pagkatapos niyan ay plating na po tayo. Yan, sige, kain na Yan tayo. din. Dasal muna tayo. Bless us, O Lord, with this relief. You are about to receive from thy above the true Christ, our Lord. Tayo, pare. So yan na po. Sisimulan na po nating kumain po ng masarap na tanghalian. So decided lang po kaming mag mukbang ngayong araw dahil po wala kaming balak mag-inom. Dahil ang amin pong ginawa na kilawin ay pang-ulam lang po talaga yan. Para malinam naman namin yung sarap ng kilawin. Kaya yang pong aking ginawa ay for ano lang po talaga yan. For ulam lang. So kita-kita naman po ninyo ang saya ng aming mga mukha. Ang aliwalas ng aming mga mukha sapagkat napakasarap po ng aming niluluto or nilutong kilawin. So marami lang pong, basta ang mga rekado lang pong kailangan ninyo, yung mga ipinakita ko, pwede na po yun. Or kahit nga lang po sibuyas at saka luya lang, okay na. Pero mas maganda yung overload po sa sahog. So, yan, mga ka-watch and learn, sa mga ka-subscriber ko, sa mga follower ko, maraming salamat po sa pagsama. Pwede naman po kayong magtanong sa akin kung ano po ang mga kailangan para hindi po kayo nangangapa kung paano gumamit or gumawa ng kilawin. So sa mga OFW po, mag-iingat po tayo, lalo-lalo na po yung nasa Middle East ngayon at medyo mayroong kaunting problema. Kaya mag-iingat po tayo lahat at huwag po nating kalilimutang magdasal. So sa aking mga kumpare, paring Renjo Yape, sa Renomel Farm Vlog, Kuya North TV, maraming salamat po sa support. At tayo po ay kumain ng masarap na tanghalian, ang aming kinilaw na isdang tambakol with pritong karne ng baboy at saka atay ng baboy. So kita nyo naman po, hanggang dito na lang po ang vlog namin. Maraming salamat po. Again, yung mga subscribers ko, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan.